Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa bawat lugar na pinapasukan o pinupuntahan natin ay may mga bagay tayong matutuklasan at mararanasan na hindi laging inaasahan. Minsan kahit gaano natin kakilala o kahit gaano na katagal ang pananatili natin doon, ay may mga lihim at kwento pa ring naghihintay na lumabas at makakasanayan sa paglipas ng panahon. Dear Papa Dudut, ako po si Sheena, 26 na taong gulang. Nakatira ako dito sa Cubao, Quezon City. Simple lamang po ang buhay ko. Nag-iisang anak ako ng mga magulang ko kaya sa kanila pa rin ako nakatira. Sobrang close ako sa parents ko kaya masasabi kong spoiled ako sa kanila. Pero hindi ako katulad ng iba na maldita at palaasa. Mas gusto kong tumayo sa sariling mga paa. Yung tipong lahat ng gagastusin ko sa luho at cravings ko ay manggagaling sa perang pinagpaguran ko. Sa katunayan ay kaya ko namang magsolo ng matitirhan, pero dahil nakiusap ang mga magulang ko na habang wala akong sariling pamilya ay sa kanila pa rin ako dapat manirahan. Wala namang problema yon sa akin, lalo na't ayaw ko pa rin naman talaga silang malayo sa akin. Isa pa po ay mahal din kasi ang bayad sa renta. Dagdag gastos pa yon. Mabuti pang idagdag ko na lamang yon sa ibinibigay kong pera sa parents ko every sahod. At kahit na parehong may trabaho sina mama at papa ay gusto ko pa ring mag-ambag sa mga gastusin sa bahay, Papa Dudut. At proud akong sabihin na pinalaki nila ako ng maayos at puno ng pagmamahal. Meron din pala akong boyfriend, si Marcus. 4 na taon na kami. Siya ang tagahatid sundo sa akin sa trabaho gamit ang sasakyan niya. Medyo malapit lang din kasi yung workplace niya sa kung saan ako nagtatrabaho. Magkakilala na kami mula pa noong kolehiyo, Papa Dudut. At hanggang ngayon ay matatag pa rin ang relationship na meron kami. Masasabing blessed ako na meron akong tulad niya na mabait, mapagmahal at laging nakalalay sa mga panahong maraming gumugulo sa isipan ko, lalo na pagdating sa trabaho at sa pagkakaroon ng mapagmahal na mga magulang. Siya ang nagsisilbing pahinga ko kapag masyado nang mabigat ang mga nangyayari sa lugar na pinagtatrabahuhan ko. Kahit minsan ay magkaiba kami ng oras ng pahinga at trabaho, sinisika pa rin naming magkita at magkasama tuwing may pagkakataon. Matapos kong makapagtapos ng kolehiyo, agad akong naghanap ng trabaho. Sa ngayon, 3 taon na akong nagtatrabaho bilang call center agent sa Pasig. Kilala ang lugar na ito bilang sentro ng mga opisina at negosyo, kaya naman abala at matao kahit na anong oras ng araw o gabi. Hindi naman bago sa akin ang magtrabaho sa gabi dahil sanay naman ako sa pagpupuyat noon pa man. Pero aminado ako na hindi ito madali. At sa kabila ng magandang posisyon at kitaan, may isang bagay akong natutunan at naranasan sa loob ng gusaling ito
na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon, Papa Dudut. Simula pa lang nung una akong pumasok, marami na akong naririnig na mga kwento mula sa mga matagal ng empleyado tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa loob ng opisina namin. May mga bagay na akala ko ay simpleng kwentong katatakutan lamang para pampalipas oras o pampagulat sa mga baguhan. Pero habang tumatagal at lumilipas ang panahon, napagtatanto kong hindi lang pala yun simpleng kwento-kwento lang, Papa Dudut. Dito ko kasi madalas maramdaman ang presensya ng tinatawag ng lahat na Junjun. Pinangalanan daw nilang ganon dahil isang makulit na batang lalaking multo daw yon na lagi nagpaparamdam at nakikipaglaro sa palapag namin. May kakulitan daw ang batang multo na yon. Nabase rin sa naranasan ko ay masasabi kong oo. Yung mga karanasang yon ang nagpabago ng pananaw ko sa mga bagay na hindi nakikita ng normal nating mga mata. Papa Dudut, yung building na pinapasukan ko nga pala ay may kabuuang 30 palapag. Masasabi kong matibay ang pagkakagawa at makintab ang mga salamin na bintana na sumasakop sa halos buong pader. Kaya naman kapag maliwanag ay nakakasilaw ang refleksyon ng sikat ng araw dito. Pagdating naman ng gabi, lalo na kapag hating gabi na, kahit maliwanag pa rin dahil sa dami ng ilaw sa labas ay may kakaibang lamig at katahimikan na bumabalot sa buong paligid na hindi ko talaga maipaliwanag, Papa Dudut. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko nga pala ay nakapwesto mula sa 14th floor hanggang sa 17th floor ng building. 4 na palapag kasi ang nilaan para sa operasyon namin dahil malaki at malawak ang saklaw ng serbisyo namin. Sa 16th floor ako naka-assign at doon nagtatrabaho. Katunayan, pagpasok pa lamang sa lobby ay mararamdaman talaga yung lamig ng hangin mula sa mga aircon na bukas palagi. May mga malalaking elevator na madalas nagagamit dahil yon ang mas pinipili ng lahat kahit pa maraming pila. Pero kapag nagmamadali ako at late na ako ay may pagkakataon na naghahagdanan na lang talaga ako. Nawawala rin naman ang haba ng pila sa elevator kapag hating gabi na at kakaunti na lamang ang tao. Pero eto rin yung time na parang mafe-feel mo na mas mabagal at mas nakakatakot ditong sumakay dahil sa katahimikan. Lalo na minsan sa tunog na nililikha nito habang umaakyat o bumababa. Pagdating sa 16th floor, sasalubungin ka kaagad ng mahabang hanay ng mga mesa at upuan kung saan kami nagtatrabaho. Nakaayos ang mga yon ng mahaba at magkakatabi. Bawat isa ay may sariling computer, headset at telepono. Maliwanag naman ang buong paligid dahil sa dami ng ilaw at lahat yon ay nakapwesto sa kisame. Pero may mga sulok pa rin talaga, Papa Dudut, na medyo madilim o di kaya naman ay malayo sa kinakaroonan ng iba pang mga empleyado. Sa dulong bahagi naman ay naroon ang kantin kung saan kami kumakain at nagpapahinga. Pero minsan, Papa Dudut, napapansin ko na parang may mga kaluskos o tunog sa paglalakad doon kahit na wala namang tao na malapit sa kinakaupuan ko kapag mag-isa lamang akong kumakain minsan. Katabi ng kantin ang pasukan papunta sa sleeping quarters. Mahabang kwarto na puno ng mga double deck. Dito kami natutulog o nagpapahinga kapag break time o kapag kailangang magpalipas ng oras bago umuwi. Dito mismo sa palapag na ito, madalas nababanggit at napag-uusapan ng tungkol kay Junjun. Ayon sa mga nakakatanda at matagal ng empleyado dito, si Junjun daw ay namatay noon pa man noong itinatayo pa lamang o bago pang ganap na magamit ang gusaling ito. Sinasabing 5 to 6 years old lamang siya at naglalaro daw sa paligid noong mangyari ang aksidente na ikinamatay niya.
Mula noon ay nanatili na raw ang kaluluwa ng bata dito at naging bahagi na ng kwento at buhay ng lahat ng pumapasok dito. Hindi naman daw ito masama o nananakit ayon sa kanila. Ang ugali daw ni Junjun ay mapaglaro lang at may pagkapilyo. Madalas siyang magpakita o magparamdam sa mga empleyado gaya ko, lalo na sa mga bago o yung mga madaling makaramdam. Yun bang may third eye? Sikat na sikat talaga siya dito sa palapag namin. Halos lahat ng nakatrabaho ko ay may kanya-kanyang kwento at karanasan tungkol sa kanya. May mga nagsasabing nakita na nila siyang tumakbo sa pagitan ng mga mesa habang tumatawa o kaya naman ay nakatayo sa sulok at nakatingin lang sa kanila habang nagtatrabaho. Meron ding nagsasabing naririnig nila ang boses ni Junjun o ang pagtawa niya na parang nasa likuran lamang nila. Pero kapag lumingon sila ay wala namang tao. Aminado ako na nung una'y takot na takot ako tuwing naririnig ko ang mga ganitong kwento. Iniiwasan kong pag-isipan o bigyan ng pansin ang mga ito dahil ayokong matakot habang nagtatrabaho. Pero habang tumatagal at marami ng beses kong nararamdaman at naranasan din ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag ay nasanay na rin ako kahit papaano. Nalaman ko ring paboritong tambayan ng batang multong yon ang mga lugar na madalas din naming puntahan. Ilang beses ko na siyang naramdaman at narinig kahit na hindi ko pa siya nakikita ng malinaw noon. Minsan habang nakaupo ako at seryosong nakikipag-usap sa telepono, biglang may mga gumagalaw na gamit ko na wala namang nakahawak. Minsan naman ay naririnig ko ang mahihinang tawa ng bata na parang sumasabay sa hangin kapag dumadaan ako sa mga madidilim na bahagi ng opisina. May mga pagkakataon din na habang nasa elevator ako, parang may kasabay akong sumasakay kahit mag-isa lamang naman talaga ako. Dahil ramdam ko ang bigat at lamig sa paligid ko, sinasabi ng iba na kapag naramdaman o nakita mo si Junjun, huwag daw siyang papansinin o hahamunin dahil baka lalo lamang siyang mangulit at magpakita ng madalas sa iyo. Ang payo nila ay hayaan lamang siya at ituring na parang isa na rin sa mga empleyado na nagtatrabaho at nananatili doon. Sinasabi rin nilang mabait naman daw talaga si Junjun, kaya walang dapat na ikatakot. Hindi ko akalain na mula sa pagiging kwento lang para sa akin ay magiging bahagi na mismo si Junjun ng araw-araw kong buhay habang nagtatrabaho, Papa Dudut. Hindi ko rin inaasahan na mararanasan ko ang mga bagay na ikakagulat ko at magpapatunay sa akin na totoo ang lahat ng sinasabi nila tungkol sa kanya. Isa nga, Papa Dudut, sa mga hindi ko malilimutang karanasan ay nangyari mismo sa loob ng sleeping quarters. Dahil mahaba at gabi ang trabaho, talagang kailangan namin ng room para makabawi ng lakas at makatulog kahit maikling oras lang. Punong-puno yon ng magkakatabing mga double deck na gawa sa matibay na bakal. Nakaayos sa mga yon ng pahaba at magkakaharap. At may pagitan lang sa gitna na sapat para makadaan ang tao. Kaya kapag puno ito ay talagang siksikan at mainit. Pero kapag madaling araw na at kakaunti na lamang ang mga natutulog ay nagiging tahimik, malamig at masasabi kong medyo nakakatakot sa loob. Naalala ko pa, nangyari yung isa sa karanasan ko. Mga nasa 2:00 na ng madaling araw yon. Kakatapos ko lang sa mahabang oras ng pakikipag-usap sa telepono at talagang pagod na ako. Dahil malapit na ang oras ng pahinga namin noon ay agad na akong dumiretso sa sleeping quarters para makahiga at makatulog ng maigi. Noong mga oras na yon ay kakaunti pa lamang ang mga kasama ko sa loob. Ang iba ay nasa kantin at kumakain. Ang iba naman ay nagtatrabaho pa sa mga pwesto nila.
Nakahanap ako noon ng bakanting higaan malapit sa dulo, medyo malayo sa pinto. May kadiliman ng kaunti yung part na yon ng kwarto na para sa akin ay ayos lang dahil mas mabilis akong makakatulog at hindi may istorbo kung sakaling may mga papasok at lalabas. Pinili ko yung ibabang bahagi ng double deck dahil mas komportable ako doon. Mas malawak kasi yung space. May tao na rin sa itaas ng hihigaan ko. Isa sa kasamahan ko na matagal ko nang kilala. Parang mahimbing nang natutulog dahil wala akong naririnig na anumang galaw o tunog mula sa kanya. Inayos ko ang pwesto ko. Nilapag ang gamit ko sa gilid at agad na humiga. Sa sobrang antok at pagod ko ng mga sandaling yon, ilang saglit lang ay halos tuluyan na akong nakatulog. Pero alam kong hindi pa gaanong malalim ang tulog ko noon kaya naramdaman ko yung paggalaw at pagyugyog ng kinahihigaan ko. Yung parang may mabigat na umakyat at umupo sa dulo ng hinihigaan ko. Dahil sobrang inaantok na ako noon, ang pumasok na lamang sa isipan ko ay baka may kasamahan akong pumasok at napagkamalang bakante yung itaas ko na higaan. Kaya mas lalo ko pang ipinikit ang mga mata ko at binaliwala na lamang yon. Ilang minuto din siguro ang lumipas noong tahimik na ulit ang paligid. Pero habang nasa kalagitnaan na ako noon ng mahimbing na pagtulog, biglang naramdaman ko, Papa Dudut, ang kakaibang lamig na dahang-dahang lumapit sa mukha ko. Hindi yun parang hangin lang na galing sa aircon, kundi parang hininga ng kung sino, Papa Dudut. Ramdam na ramdam ko talagang malamig na may bigat bawat hinga na tumatama sa mukha ko. At base sa ganon, alam kong sobrang napakalapit lang na mukha ng taong pinagmumulan noon. Nung una pa nga ay akala ko ay panaginip lamang, pero habang tumatagal, lalong lumalalim yung lamig at parang lalong dumidikit sa mukha ko kung sino man ang nasa harapan ko ng mga sandaling yon. Gusto kong gumalaw noon pero parang mabigat ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko rin maigalaw ang kahit na anumang parte ng daliri ko. Ang mas nakapagpapanik sa akin ay noong may narinig akong mahina na pagtawa ng bata. Pakiramdam ko nga noon ay nagtaasan ng lahat ng buhok ko sa katawan. Kasunod noon, nakarinig ako ng parang may tumatakbo palayo at papalapit sa kinahihigaan ko. Pabalik-balik yon habang paulit-ulit na naririnig ko yung mahihinang pagtawa, Papa Dudut. Sinubukan kong kumalma, inisip ko na baka binabangungot na ako. Sinubukan kong huminga ng malalim ng dahan-dahan. At habang ginagawa ko yon ay bigla na lamang may malakas at mahabang pagsitsit sa mismong gilid ng tenga ko. Sa lakas at lapit noon ay parang tumagos yon sa buong kaluluwa ko. Sa sobrang gulat at kilabot ay bigla akong napabalikwas ng bangon at mabilis na napasiksik kaagad pasandal sa pader. Habang dinig na dinig ko yung kabog ng dibdib ko sa takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Nilibot ko kaagad ang tingin ko sa buong kwarto, sinuyod ko bawat sulok, bawat higaan at bawat galaw ng mga kasama ko. Dito ko napagtanto at napansin na ako lang ang nakahiga sa ibabang bahagi at wala akong katabi. Walang ibang tao at walang sino mang pumasok sa loob at lumapit sa akin. At imposible ring may pumasok na katrabaho para manginis. Imposibleng may umakyat at lalong imposible na may sumitsit sa tenga ko nang hindi man lang nagising ang isa sa mga nasa loob na kasama kong nagpapahinga sa lakas noon. Kaya tinitigan ko ulit ng maigi ang bawat sulok ng higaan habang inaayos ang buhok kong magulo. Pati na rin ang ilalim kung saan madalas nilang sabihin na paboritong pinagtataguan o pinaglalaruan ni Junjun ay wala akong nakita. Tahimik pa rin ang lahat.
Walang gumagalaw at lahat ay mahimbing na sa pagtulog. Kahit pagod at antok pa ako noon ay mas pinili ko na lamang lumabas ng kwarto at magpahangin sa labas. Habang naglalakad ako, Papa Dudut, palabas ay pakaramdam ko noon ay parang may sumusunod sa akin. Pero kapag humihinto ako at lumilingon sa likuran ay wala naman akong nakikitang ibang tao. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako natutulog ng mag-isa sa ibang bahagi ng higaan sa sleeping quarters at laging sinisigurado kong may kasama akong ibang tao kapag kailangan kong magpahinga doon. Matapos ang pangyayaring yon ay naging mas maingat at mas alerto na ako sa paligid ko. Sinikap kong ituon na lamang noon ang atensyon ko sa trabaho para makalimot at mawala ang takot na bumabalot sa akin ng mga panahong yon. Akala ko nga noon na yun na ang huling mararanasan kong kakaiba habang nasa trabaho, Papa Dudut. Pero hindi pa pala. Kadalasan sa trabaho namin bilang call center agent, tahimik at nakatuon lamang kami sa mga monitor at headset habang may inbound call. Kailangang malinaw at sapat ang lakas ng boses namin para marinig kami ng kausap namin kahit nasa malayo silang lugar tulad ng ibang bansa. Pero yun nga, Papa Dudut, habang nasa kalagitnaan ako ng trabaho ko ay may isang pangyayari na talagang gumulat sa akin at nagpatunay na kahit sa mismong trabaho ko ay magagawang maglaro ni Junjun. Nangyari ito mga ilang araw matapos ang karanasan ko sa higaan. 11:00 na ng gabi yon at siksikan kami sa paligid dahil maraming empleyado ang naka-duty. Tahimik ang buong lugar maliban sa mahinang kaluskos ng mga keyboard at paminsan-minsang boses ng mga agents habang nakikipag-usap. Nasa kalagitnaan ako ng isang mahabang tawag mula sa isang matandang babae na Filipina mula sa Amerika noon. Mabait naman siya at maayos kaming nagkwekwentuhan habang inaayos ko ang hinihingi niyang details. Nakatuon ang buong atensyon ko ng mga sandaling yon sa monitor at sa boses niya sa kabilang linya. At may pagkakataon na habang nagsasalita ako at nagpapaliwanag, pero napansin kong bigla siyang huminto sa pagsasalita tapos ay biglang nagtanong sa akin. "Excuse me, miss, may batang sumisitsit sa microphone mo. Hindi kita gaanong naintindihan sa huli mong sinabi." "Well, actually this has been happening on and off throughout our conversation whenever you speak. Hindi ko tuloy gaanong maintindihan ang sinasabi mo, kaya pinipilit ko na lang na intindihin kanina pa." Tanong ng client ko na puno ng pagtataka at medyo may pagka-irritable na rin na napansin ko sa tono ng boses niya. Sa mga sandaling iyon ay napatigil ako saglit sa ginagawa ko. Napatingin ako sa paligid ko sa kaliwat kanan, sa harapan at likuran ko. Wala namang bata. Wala namang taong malapit sa akin maliban sa mga katrabaho kong seryosong nagtatrabaho at malayo ng kaunti sa pwesto mula sa akin. Ako lang naman doon, mag-isa lamang sa pwesto ko. Napilitan akong ngumiti at sumagot sa kliyente kahit na kinikilabutan na ako. "I'm sorry ma'am, I don't have anyone with me here. Siguro po ay sa connection kaya po ganyan ang naririnig ninyo. Pasensya na po sa abala at sa ingay." Paliwanag ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko kahit na alam ko sa isipan ko kung ano talaga ang dahilan noon. Alam kong tama ang naririnig niya dahil nararamdaman ko rin mismo ng mga sandaling yon ang kakaibang lamig at bigat na sumakop sa paligid ko habang kausap ko siya. Muli kaming bumalik sa huling usapan namin bago ma-interrupt kanina. Mabilis na kumilos ang mga daliri ko sa keyboard at sinubukang huwag ipahalata ang takot na nararamdaman ko. At habang tinatapos namin ang usapan ay narinig ko pa siyang bumubulong na parang kinakausap ang sarili na sinasabing malinaw talaga niyang naririnig kanina ang boses noong bata. Na may bata talaga daw na parang katabi ko lamang mismo. Nang sa wakas ay naputol na ang tawag at nakita ko na sa monitor na call ended. Agad kong tinanggal ang headset ko at ibinaba yon sa mesa. Huminga ako ng malalim at sinubukang kumalma. Kasunod noon ay tumingin muli ako sa paligid, sa mga sulok, sa ilalim ng mesa at sa mga daanan. Medyo na paranoid na rin ako
kung titingnan ng mga sandaling yon. Pero lahat ng agents ay abala at nakatuon sa trabaho nila. Kaya napabuga na lamang ako ng hangin para mag-release ng kaba. Simula nang mangyari yon, tuwing may tawag at may maririnig akong kahit kaunting kaluskos o ingay, biglang pumapasok talaga sa isipan ko na si Junjun na naman yon. Katunayan, Papa Dudut, dahil sa palaging pagpaparamdam niya sa akin noon, natuto na rin akong wag masyadong magulat kapag sinasabi ng kliyente na may naririnig silang bata na malapit sa akin. Wala rin naman akong magagawa kundi ang tiisin at hayaan lamang siya sa ginagawa niyang paglalaro. At dahil na rin sa sunod-sunod na mga pangyayari at karanasan ko, naging mas madalas na akong makipagkwentuhan at makipagpalitan ng mga istorya sa mga kasamahan ko. Lalo na kapag oras ng pahinga at kainan namin. Madalas talaga sa kantin kami nagsasama-sama at dito laging umiikot ang mga usapan tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa floor namin. At doon ko nalaman na halos lahat ng empleyado ay may sariling kwento at karanasan tungkol kay Junjun. Nagpatuloy kami ni Kim at Mike sa pagkain habang dahan-dahang lumalalim ang kwentuhan namin. Tapos mga ilang minuto nang mapansin nilang medyo tulala at tahimik ako habang sumusubo ng kanin. Si Kim ang unang nagbukas ng usapan. "Sheena, pinakitaan ka na rin ba ni Junjun?" Tanong ni Kim sabay ngiti na may halong pag-uusisa. Tumango ako bilang sagot at sinabing hindi ko na alam kung matutuwa ba ako o matatakot tuwing nararamdaman o naririnig ko. 3 days ago habang nasa tawag nga ako, yung client pa mismo ang nakapansin at nakarinig na may batang lalaki raw na sumisingit sa usapan namin. Ilang beses yun nangyari sa akin. Grabe, kinabahan talaga ako doon kasi alam kong mag-isa lamang ako sa pwesto ko. Pagkukwento ko habang naaalala ko ang mga pangyayari. Napakamot naman si Mike sa batok at umiling-iling sabay tawa ng mahina at sinabing, "Naku, normal na yan dito sa atin, Sheena. Matagal nang ginagawa yan noong batang multo na yon. Marami na kaming narinig na ganyang kwento. May mga agent noon na bigla na lamang umiiyak o natataranta pagkatapos ng tawag dahil ganyan din ang sinasabi ng kausap nila. Sabi ng iba, kapag masyado kang seryoso o masyadong tahimik at nakatuon sa trabaho, mas gusto kanyang gulihin at kulitin. Gusto lang naman niyang mapansin mo siya. Parang batang gusto lang ng atensyon talaga." Nagsalitang muli si Kim. Medyo humina yung boses niya sa katumingin sa paligid bago nagpatuloy. "Alam mo, hindi lang yan ang nagawa niya. May naalala pa akong isang pangyayari ilang buwan bago ka pumasok dito noon. May kasamahan kami noon, si Ate Carol, matapang yon at hindi madaling matakot. Isang gabi habang abala daw siya sa trabaho at seryosong nagtatype sa workstation niya, bigla na lang siyang napabitaw sa hawak daw niya at naniga sa kinakaupuan niya. Kwento niya na nakakuha ng atensyon ko. Bakit daw? Curious na tanong ko. Medyo napalayo ng kaunti ang upuan ko sa mesa dahil nakaramdam ako ng kaunting kaba sa pagkikwento niya kahit na maliwanag naman doon sa kantin. Nakita daw niya sa gilid ng mata niya. Patuloy ni Kim habang nakatitig sa akin ng seryoso. May batang lalaki na nakaupo sa kabilang workstation. Nakaupo daw sa upuan, nakaharap sa monitor at parang seryosong-seryoso rin nagtatype. Ang akala nga daw ni Ate Carol nung una ay anak ng isa sa mga opisyal o bisita. Pero mas lalo daw siyang naguluhan nung inisip niya na paano yon nakapasok doon. Tapos, nung lumingon siya ng tuluyan, tinitigan daw niyang maigi yung bata. Wala daw suot na sapatos at maputla daw yung balat na parang walang buhay. At eto pa ha, ang nakakakilabot. Nung bigla daw lumingon sa kanya yung bata, tapos nginisian siya ng dahan-dahan bago siya biglang naglaho na parang bula. Napasinghap ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Halos nagtaasan ang mga balahibo ko. Maging ngayon nga na sinusulat ko ito at naaalala yung kinuwento sa akin ay kinikilabutan pa rin ako.
Noong tinanong ko kung anong sunod na nangyari sa kwento nila, si Kuya Mike na ang sumagot. Ang sabi niya, naku, hindi na natapos ni Ate Carol ang shift na yon. Nanginig na umalis daw sa pwesto niya, ibinigay ang lahat ng gamit niya sa supervisor namin bago umalis. Kinabukasan ay hindi na siya pumasok. Sinabing lumipat na lang daw ng kumpanya dahil ayaw nang manatili pa sa building na ito. Sunod na nagsalita naman si Kim. At hindi lang yun ha. Marami pang ibang kwento tungkol sa batang multo na yon. May nakakita na rin sa kanya na nagtatago sa loob ng mga cabinet. Tumatakbo sa mga pasilyo tuwing gabi o kaya naman ay nakatayo sa mga bintana at nakatingin sa labas at sinasabi nila na dahil sa bata pa daw siya noong namatay, ang mundo niya ay laro at saya lang. Kaya kahit saan, kahit kailan basta gusto niyang maglaro o manginis, gagawin niya. Mabuti na lang at sabi nga nila ay wala naman siyang masamang ginagawa o di naman siya nananakit. Nananakot lang. Napaisip ako ng malalim habang nakikinig sa kanila. Nakakatakot pa rin yung mga pagpaparamdam kahit sabihing naglalaro lang si Junjun, Papa Dudut. Iba pa rin ang pakiramdam na may kasamang hindi nakikita, na nakatingin at nakasunod sa bawat galaw namin. Ganyan talaga sa mga ganitong kalaki at katandang gusali, Sheena. Mahinahong paliwanag ni Kuya Mike. Hindi nakataka-taka kung bakit marami ang gaya ni Junjun na nananatili dito hanggang ngayon. Sanayan lang yan. Matuto ka na lang na huwag pansinin kapag may kakaiba gaya ng ginagawa ng karamihan dito. Saka sa loob ng mahabang panahon na nandito kami, wala pa namang naiulat na nasaktan o napahamak dahil sa kanya. Ang payo lang namin sa iyo kapag naramdaman mo siya o narinig ay huwag kang sisigaw o magagalit. Hayaan mo lang. Kapag naramdaman niyang hindi ka natatakot, titigil din yan at lilipat na lang sa iba niyang mga gustong kulitin. Nagpatuloy kami sa pagkwekwentuhan tungkol sa iba pang mga pangyayari at kwento mula sa ibang palapag at ibang kumpanya na naroon din sa loob ng building, Papa Dudut. Lahat sila ay may kanya-kanyang bersyon at karanasan tungkol kay Junjun na lalo pang nagpatibay sa paniniwala ko na hindi ako namamalikmata lamang o nag-i-imagine. Totoong naroon siya, totoong nagpaparamdam at totoong bahagi na siya ng buhay ng bawat isa sa aming nagtatrabaho dito. Pero hindi ko inaasahan na matapos ang usapang yon ay darating ang panahon na mas malinaw, mas malapit at mas nakakatakot pa kesa sa mga nauna kong karanasan ang mararanasan kong muli, Papa Dudut. Nasa kalagitnaan ako ng trabaho noon. Nakatuon ng husto ang isipan at mata ko sa monitor habang mabilis na tinatype ang mga importanteng impormasyon na kailangan kong ilagay. Gaya ng araw-araw na senaryo sa loob ng production area, kanya-kanyang abala ang lahat ng agents dahil hindi pa oras ng uwian. May pagkakataon noong sandaling yon na habang inaayos ko ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ko, biglang dumulas at nahulog ang ID lace ko kasama ang ballpen. Dumiretso yon pababa at sumiksik sa ilalim ng mesa, sa pagitan ng mga bakal at lagayan ng mga kable. Pagkatapos kong masilip ang eksaktong kinakaroon na noon, dahan-dahan akong yumuko at pilit na kinakapa ang mga yon. Pero dahil medyo nahirapan na ako, sinilip ko na lamang muli at sa pagkakataong yon, para kong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita ko, Papa Dudut. Sa madilim at masikip na espasyo kung saan naroon ang mga nahulog ko. Nakita kong may maliit na bata doon na maputla ang muka na may nangingitim na bilugang mga mata. Nakaupo ito sa sahig habang nakayakap sa sarili, nakasiksik sa sulok at nakatingin ng diretsyo sa akin habang nakangiti ng malapad. Sa gulat at takot ko, napabalikwas ako ng tayo at napalayo sa kinakaupuan ko ng mga sandaling yon. Napalingon sa akin ang ilang katrabaho ko dahil sa naging reaksyon ko. Ang iba ay nagtakang napasulyap lamang at ibinalik din kaagad ang atensyon sa kani-kanilang trabaho dahil sanay na sila sa mga ganung mga pangyayari. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng tuhod ko. Nang mga oras na yon, Papa Dudut, ramdam na ramdam ko rin ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Nang sinubukan ko ulit tingnan ang ilalim ng mesa ay wala na doon ang bata.
Tanging nandun na lamang sa sahig ay yung ID lace at ballpen ko. Hindi pa doon natatapos ang karanasan ko, Papa Dudut. Dahil nasundan pa yon pagkalipas ng 2 araw. Natatandaan ko, break time yon noong nag-decide akong mag-CR muna bago bumalik sa trabaho. Naglakad ako ng mabilis papasok sa banyo dahil ihing-ihina ako. Pagpasok sa cubicle ay agad kong nilak ang pintuan para masiguradong walang makakatulak noon mula sa labas. Tanging ang tunog ng aircon at paminsan-minsang pagbubukas-sarado ng ibang pinto ang naririnig ko ng mga sandaling yon habang abala na ako sa ginagawa ko. Nang matapos ko na ang sadya ko doon at akmang aayusin na ang sarili, bigla akong natigilan nang mapansin ang isang pares ng maliit na paa sa silong ng pintuan. Wala yung suot na tsinelas o sapatos habang nakaharap mismo sa kinakaroonan ko. Nanatili yung nandun, hindi gumagalaw, nakatayo lang at parang naghihintay, Papa Dudut. Maya-maya pa ay kitang-kita ko ang dahang-dahang paggalaw ng pinto. Kahit nakalak at nakasarado ng maigi yon, unti-unti yung bumubukas ng kusa. Sa sobrang takot ko ng oras na yon ay hindi ko na napigilan ng sumigaw at mabilis na napapikit at naitakip ang mga kamay sa mukha ko. Napadasal po talaga ako ng matindi habang umaasang maglaho na sana yon. Nanatili lamang ako sa ganong sitwasyon, Papa Dudut. Hanggang sa ilang sandali ang lumipas, doon lamang ako dahan-dahang nagmulat at nakita kong nakasarado na ulit ang pintuan. Wala na rin yung nakatayong mga paa sa tapat. Parang sa isang iglap na naginip lamang ako ng gising. Ganon ang feeling, Papa Dudut. At sa halo-halong takot, kaba at pangingilabot, natataranta akong napalabas ng cubicle. Napalingon pa nga sa akin ang mga kakapasok lamang na nakasalubong ko sa may pintuan ng CR. Simula noon ay naging bahagi na talaga ng araw-araw kong buhay ang presensya ni Junjun. Natanggap ko na lang na bahagi siya ng gusaling ito. At bahagi na rin siya ng kwento ng bawat empleyadong nakaranas ng kanyang pakikipaglaro at pakikipagkulitan. Ang mga karanasang ito, Papa Dudut, ang nagpatibay sa akin at nagbukas ng isipan ko na may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at ng ating simpleng mga paningin. Ang mga kwentong dati ay naririnig ko lamang mula sa iba, ngayon ay naging sarili kong kwento na rin na maikikwento ko rin sa mga bagong empleyadong darating. Katulad ng pagkikwento ni Kim at Mike sa akin. At sa tuwing may bagong makakarinig o may bagong makakakita sa batang yon, isa lang ang sasabihin namin sa kanila: huwag kang matakot, si Junjun lang yan. Naglalaro lang ang batang multo ng 16 na palapag. Hanggang dito na lamang po ang may babahagi kong kwento at marami pong salamat. Lubos na gumagalang, Sheena. Maraming salamat, Sheena, sa pagbabahagi mo ng iyong experience, nakakatakot na karanasan. Hanga ako sa katapangan at tatag na ipinakita mo sa kabila ng mga pagsubok at nakakakilabot na pangyayaring ito. Kung saan ka nagtatrabaho gabi-gabi. Sadyang hindi madali ang trabaho mo, lalo na pagdating sa oras at sa mga kliyenteng may iba't ibang pag-uugali na nakakausap mo araw-araw. Idagdag pa ang mga kakaibang bagay na nararanasan mo na nagbibigay ng takot sa iyong pananatili sa trabaho. Pero nakakatuwang makita na hindi ka sumuko at patuloy ka pa rin kumakayod para sa sarili at sa pamilya mo. Basta magpatuloy ka lamang sa pagpupursige at huwag hayaang maging hadlang ang anumang takot sa pag-asenso. Tungkol naman kay Junjun, hayaan mo lang siya at ituring na bahagi ng inyong araw-araw. Dahil hanggat mabuti ang kalooban mo ay wala kang dapat na ikatakot. Ipagdasal ninyo ang kaluluwa ng batang hindi matahimik sa loob ng call center na si Junjun. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pag-appreciate po sa hirap
namin pong ginagawa sa buong production team ng channel na ito. No? That minsan-minsan pumapalya ang ating mata, pero we make sure na magawa po natin ang ating pagkukwento sa inyo. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po